Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, Not Legal. Tito Sotto kino-question ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee para sa flood control probe. Nagkaroon ng panibagong usapin sa Senado matapos kinestyon ni Senate Majority Leader Tito Sotto ang pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee na nakatakdang magsagawa ng investigasyon kaugnay ng kontrobersyal na mga proyekto sa flood control. Ito ay matapos ihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na si Senator Rodante Marcoleta ang mangunguna sa pagpapadala ng mga notices para sa resource persons at testigo bago ang nakatakdang pagdinig sa Hunyo 4. Ngunit, ayon kay Sotto, may mga legal na tanong na kailangang sagutin muna bago ituloy ang naturang hakbang. Sa isang text message na ipinakita sa ulat ng GMA News, tinanong ni Sotto, "Let's see what happens on Monday first. Besides, bakit Vice Chairman ng hindi organized committee mag-issue ng notice?" Ayon sa dating Senate President, hindi pa umano malinaw kung paano makapaglalabas ng opisyal na abiso ang isang subcommittee na hindi pa formal na naitatatag sa pamamagitan ng plenaryo. Paano mag-create ng subcommittee na hindi sa plenary ginawa? Not legal. Sa plenary niya gawin sa Monday para legal. O di pwede sa Lunes. Ano ba ang problema? Ang payag ay lumabas matapos sabihin ni SP Cayetano sa kanyang Facebook Live na napagkasunduan umano sa caucus na si Senator Rodante Marcoleta ang mga ngasiwa sa pagpapadala ng mga notice upang matuloy ang investigasyon sa umano'y flood control scandal. Wala pa ang reaksyon mula kay SP Cayetano kaugnay ng pahayag ni Sotto. Oh, it's crying time right now for Tito Sotto. Napakanta tuloy tayo. I can see that faraway look in his eyes. I can tell by the way he speaks in public that it won't be long before it's crying time. Pasensya na po kayo kung masaya ako or malungkot, napapakanta tuloy na hindi ko namamalayan. Bakit nakatakot sila sa flood control hearing Sabi ni Senator Marcoleta, ito daw, minority, ginagawa ang lahat para lang maagaw ni Sotto ang Senate leadership muli para hindi matuloy ang investigasyon ng flood control scandal. Kaya grabe ang pananakot, kaso kaliwat kanan. Yon si Senator Jinggoy. Araw-araw daw na tinatawagan ng kung sino-sino para lang kumbinsin siya na pumalas ka na dyan sa Brave 13. Simple lang gawin mo para hindi ka makasuhan, makulong. Ganun daw. Araw-araw. Wow. Kaya sabi ni Senator Marcoleta, naaawa siya kay Jinggoy. At the same time, humahanga siya ng gusto kasi napakadali daw kung ordinaryong tao lang. O, sige na, talas lang man pala eh. Di kumalas para maligtas. Di ba ganun lang? Kaya lang, yung prinsipyo, hindi kumalas si Senator Jinggoy. Sabi niya, if this is the price I have to pay for standing for my principle, so be it. Kulong ako kung kulong. So, pwede siyang maligtas. Kasi nakulong na siya noon eh. Kaya lang, pasalamatan natin at meron tayong senador katulad nitong marami sila. Yung Brave 13, but specific tayo ngayon kay Senator Jinggoy dahil bahala nang makulong. Hindi siya kumalas dahil sa prinsipyo. Pinili niyang makasuhan at salamat sa Diyos at yung warrant of arrest niya available. Wow! God is protecting our brave 13 senators. At ngayon, matutuloy na ang Blue Ribbon hearing. Buuin sa plenary,
Announcement pa man lang yun. Kung yun ang patakaran, madali lang. Sa Lunes, pag session, o may magmubuuin, o di tapos. Ano bang problema? Abogado, si SP Cayetano, alam niya ang kanyang ginagawa. Huwag niyo nang turuan, Mr. Honorable, anong tawag natin sa kanya? Legal luminary. Noong una, binabatikos niya ang Supreme Court. Mali kayo! Mali! Ngayon, natatakot siya na baka maaprubahan yung rules ng absent na senador makapagboto online. Tumatakbo siya ngayon. Sabi niya, magsasampa daw sila ng kaso sa Supreme Court. Ano ba yan? Akala ko wala siyang believe sa Supreme Court. Ngayon naman, magpapatulong siya sa Supreme Court. Anyway, ang mga maleta gang members, yung mga napangalanan, alam nyo na, may 5 malalaking maleta, mga senadora, may 6 ata, yung isa 6 na medium size. So, bilib ako dito sa Brave 13 kasi napangalanan din ata si Senator Ligarda. Kailang hindi siya nagrereklamo. Sige, patawag ko. So, salamat. At ito na. Panalo ng taong bayan itong Blue Ribbon, resumption ng Blue Ribbon hearing nito. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Ito ang tunay na ad hominem. Senator Marcoleta binalikan ang lumang pahayag ni Erwin Tulfo laban kay Kiko Pangilinan. Ang ad hominem ay isang Latin phrase na pang-aatake sa pagkatao ng isang tao. Itong si Erwin Tulfo, tinawag niya noon si Senator Marcoleta na ad hominem dahil sa pahayag ni Senator Marcoleta kay Risa na kulang siya ng legal background. Promise back ngayon si Marcoleta. Sabi niya, ikaw ang tunay na ad hominem dahil sa pahayag mo noon kay Kiko Pangilinan. Ito, muling sumiklab ang bangayan sa pagitan ni na Senador Rodante Marcoleta at Senador Erwin Tulfo matapos balikan ni Marcoleta ang isang lumang pahayag ni Tulfo laban kay Senator Kiki Pangilinan upang ipakita umano sa publiko kung ano ang isang tunay na ad hominem attack. Ano ba ito? Basta minamaliit mo, nilalapastangan mo ang pagkatao ng isang tao. Yan ang ad hominem. Sa programang Saganang Mamamayan ng Net25, ipinakita ang isang lumang quote mula sa programang Tutok sa Tulfo noong November 12, 2018 kung saan sinabi ni Tulfo, ito ang pahayag ni Tulfo noon: sang-ayon po ako kay Tatay Diggs na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Hello, Erwin Tulfo, pakisagot naman ito. Do you deny or confirm ganito ang pahayag mo kay Kiko Pangilinan? Pinakabobong abogado sa balat ng lupa? Ano ba yon? Paggalang o ad hominem? Ang pagpapalabas ng naturang clip ay dumating ilang araw matapos punahin ni Tulfo si Marcoleta dahil sa umano'y ad hominem na pahayag nito laban kay Senator Risa Ontiveros sa gitna ng mainit na debate sa Senado tungkol sa panukalang pag-amyenda sa Senate Rules. Pinaliwanag ni Marcoleta kung bakit niya inilabas ang lumang quote ni Tulfo. Ito ang pahayag ni Marcoleta. Alam mo kung bakit ko lang yan? Hindi para kay Senator Kiko yan. Para lang malaman ng tao na pareho na sila ngayon sa minority. Kasunod dito, diretsahang question ni Marcoleta ang naging batikos ni Tulfo laban sa kanya. Hindi mo pwedeng balikan yung pinagsasabi mo sa mga kasama mo. Pagkatapos, sasabihin mo na ako, wala naman akong sinasabing masama. Ako pa yung nag-ad hominem. Ikaw nga, yung pinagsasabi mo, yan ang pinakamabuting halimbawa ng ad hominem at ngayon nakisama ka pa sa kanila. Mamaya,
banggitin ko rin yung sinabi niya kay Risa Ontiveros noon. Matatanda ng ilang araw bago ito, sinabi ni Erwin Tulfo na hindi umano katanggap-tanggap ang naging pagtalakay ni Marcoleta sa legal background ni Senadora Hontiveros sa plenaryo. Ayon kay Tulfo, ang naturang pahayag ay isang pang-atake sa personalidad sa halip na sa mismong isyong pinagdidebatihan. Ngunit para kay Marcoleta, ang paggamit ng salitang tulad ng pinakabobong abogado sa balat ng lupa laban sa isang senador ay mas malinaw umanong halimbawa ng ad hominem kaysa sa mga pahayag na ibinabato ngayon laban sa kanya. Back to you, Erwin. Meron bang lumalabas na video ngayon? Itong si Tulfo rin. Binabanatan niya si Risa Ontiveros na wala kayong silbi sa Senado. Risa and Trillanes, umalis kayo dyan. Wala kayong alam sa batas. Grabe, oh. Parang may amnesia ba itong si Erwin Tulfo? Nakakalimutan niya na yung mga sinasabi niya. Para siyang si Auntie Claire Castro. Na nung vlogger pa si Castro, wala pa siya sa palasyo, ang dami niyang mga masasakit na salita laban kay Pangulong Marcos Jr. Ngayon, parang baon na sa limot. Para kay Castro, ang pinaka-the best president na ngayon, pinaka-masipag, pinaka-caring, pinaka-loving na presidente ay walang iba kundi si BBM. Walang bakasyon, hindi na natutulog, tanging ang kapakanan, kaayusan lang ng Pilipino ang iniisip ng ating Pangulo. Yan ang Claire Castro na dating kritiko ni PBBM. So ganyan din ngayon si Erwin Tulfo. Kung sino-sinong mga binabanatan niya ngayon, yun na ngayon ang kakampi niya sa Senado. Yung mga Duterte na kakampi niya noon, yan naman ngayon ang binabanatan niya. Sino ngayon ang ad hominem? Bahala na ang taong bayan humusga. Basta tayo sa mga people's reaction. 4,200 ang nag-react. 3,000 ang tumatawa. 1,100 ang nag-like. Comments. Talaya. Comments. JR Tokban, na back to you, si Ben Dilo. Hope Cornell, anything will do kay Erwin Dilo Bender. Mag-thank you pa yan. Manuel Delgado, kargado ng maleta. Speaking of maleta, inatutsadahan siya ni SP Cayetano. Bakit? Natatakot ka ba sa Blue Ribbon hearing? Ngayon na, June 4. Malalaman na natin ang katotohanan, yung mga nakatanggap ng maleta. Kasama sa listahan, di umano, itong si Erwin Tulfo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito.